Like that. Good evening sa tanan. Mag-start na tayo sa worship service. Kamusta man ang tanan? Ayaw lang. So, today is January 23. Pa-end na po ang January. Medyo dugay hinay ang January ka. Happy na Christmas. 5 Fridays of January. Mura siya hinay karoon ng January. We're going to So, thank you for everyone na nadiri. Salamat kay ni Anthony mo karon sa atong simba. Of course, no, di aksidente na naatadiri tonight. And unsa pa atong agian this week. Kapoy ba sa trabaho, sa school, stress ba, or even mga personal struggles, and even mga kalipay. God knows it all sa kung sa'yo nakakita po sa itong tinabuhay. And tonight, still invited us to come. So tonight, let us allow God to meet us exactly where we are. So Holy Spirit na dali karon para mag-usap nato, para magpalig-on nato kung maghatag direction sa atong kinabuhi. So tonight, let's open our hearts. Let's set aside distractions, mga worries, and anything na atong ginadala every day. So let's worship with honesty, with humility. So let us allow the Holy Spirit to move freely sa ato ang kinabuhi, sa ato una-una, sa ato katsing-katsing. So let's worship together this night. So let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for bringing us here together para sa worship service. We invite your Holy Spirit to fill this space. That, Lord, tangtawan niyo mo mga distractions, kakapoy, mga kabalaka, Lord, and prepare our hearts as we worship you. So may everything we do tonight bring glory to your name. In Jesus' name, amen. So tonight, let's start with joyful praise. Kinahangin na akong tanan na matindog. And let us declare that God is worthy to be praised.
peace and strength that come from your Spirit. Thank you, Lord. Because of you, Lord, we will be transformed, we will be changed. Unta, Lord, dili ra taman, Lord. Unta, Lord, na mo reflect pud mi sa among kinabuhi, sa paunsa mi magstorya, paunsa mi magbuhat sa among ginalabuhat kada adlaw, Father. Prepare our hearts as we listen to your word. And we continue to give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. You may all be seated. Pagkatid sa pag-lead sa itong simakaron. Pantayan mo ninyo ang naong nga kuwan. Klima. Mapuli sa inungkan, nakagagan magsimpon, nagugok. Si Adi ka na itong youngest na mo, irupak. Si Adi, basta mag-usapa ang hangin. Dito handa yun siya. Topic na ito karong gabi, the arrival of the Holy Spirit. Imagine na to nga naatay na dunggan nga kusog kaayo nga tingog gikan sa langit. Dahil gawas sa kusog na tingog na atong kitay nakita nga mga kalayo. Tingog kalayo. Tapos ang mga tao nag-istorya o nagkalain-lain ng mga dialect, nagkalain-lain ng mga istoryahan. Tsaka ang atong reaksyon na tingog, ikat sa langit, kalayo, kunya lain-lain ng mga lingwahe, mga dialect, yung mga madunggan. Karong gabi ito na nato ang pag-abot sa Malaang Espiritu. Ito na nato kung paunsa na usab ang kalibutan pag-abot sa Holy Spirit. O paunsa po na usab ang atong kinabuhi pinaagi sa Malaang Espiritu. Una na itong basahon ang Acts chapter 2 verses 1 to 4. Sige, atong dunganan sa pagbasa ang Acts chapter 2 ni siya verses 1 to 4. Although ang atong teksto yun 1 to 21. Kini lang sa atong basahon. 1 to 3 go. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like a roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Now, continuation siya sa atong story last week mahitungod sa kanang experience sa mga early believers. Last week natunan nato no nga prayer ang pinakaunang church activities sa early church. Sa atong story, human nga di kaya balik si Jesus balik sa langit, ang mga disciples namalik sila sa Jerusalem. Aron mag-ampo, ug samtang nagtabok sila sa usa ka balay sa usa ka lugar, niabot o nitumha ang balaang espiritu.
Muna to sa verse 1. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one. Basin nga na versikulo 1. Ano sa ato naabot ang Holy Spirit? On the day of Pentecost. Ano sa meaning anang word kapatid? I'm sure nakaduha bigyan mo anang word. Ano sa meaning anang? Ang Pentecost, meaning anang nga word kay 50th. 50th, ika-50. Naman ang Pentecost, fiesta na sa mga Hudiyo. Fiesta. Sa klase nga fiesta, Feast of the Harvest. Fiesta o pista sa isang ko, fiesta, pista. Fiesta, no? Sa Spanish, no? Fiesta na sa kanang ting-ani. Pero paras dito sa kinabawan, di ba? Ting prutas. Fiesta na sila. Pagkaon sila o libre ng mga prutas sa mga tao. Fiesta sila sa mga prutas nga ilang diani. Now, kining fiesta sa Pentecost, kinasaulog ni sa mga Hudiyo, kanang ika-50 ka adlaw pagkahuman sa ilang Passover feast. Kanang Passover feast, lahi na po na sa nga fiesta sa mga Hudiyo. So gikan sa Passover feast, 50 days after, mo na ni ang ilahang isaulog kaysa mga Hudiyo pitinihan ng fiesta. So 50 days after the Passover, mo ni ang fiesta, Feast of the Harvest. Pentecost. Pente. Di ba ang 5? Penta. Pentagon. Ano Pentagon? Kanang 5-sided na building sa CIA. Pentateuch. Saan ang Pentateuch? First 5 books sa Bible. Pente man siguro diyan nakikuha sa penta nga buti pasamot 5. Nga pag-abot sa kini nga fiesta, Feast of Pentecost, required na ang mga Hudiyo nga mangadto sa Jerusalem. Magdala na sila sa ilahang maani nga mga prutas o unsa aron ihalad na nila sa templo. So, the Holy Spirit arrived on the day of Pentecost. A harvest festival. So, unsa lesson nga makuha na to din eh. Okay, butang na to Ga fiesta sila. Harvest festival. Tapos, maupoy pag-abot sa Balaang Espiritu. Siyempre, naagin na sa meaning. Usa ka na sa klase nga harvest ang ginapasabot sa ato. So, kung isa ito na lesson na itong makuha, the Holy Spirit came to begin the harvest of souls around the world. Feast of the Harvest, ang Pentecost. Pero pag-abot sa Balaang Espiritu, dito nagsugod ang pag-ani, pag-harvest, o kalag sa mga tao. Kaya dito man nagsugod ang church. Dito nagsugod na wali, na sangyaw ang maayong balita. So, samtang ang mga tao nag-celebrate o fiesta sa ani, kaya nag-celebrate sila sa harvest, Feast of the Harvest, wala sa kabalo nga niya, tungtungura, nagsugod na po o ani, o mga kalag sa tao. Kasabot mo ito ang ani, Kana mag-harvest, ako sumasakan. Basta mag-harvest ng masakan, ani na ang tawag. Ting ani.
So, dito po nagsugod ang pag-harvest, ang pag-ani o kalag sa tao. Tanaw na to sa Book of Acts. No? Itong basahon. Mo ni ang panahon nga didaghan og maayo ang mga sumusunod o ang mga tumutuo ni Kristo. Naghan sila maayo. Tapos nagsugod lang sila sa Lucy. -1 na yun, kaya nawala si Judas. Napulihan na yun o isa, kasi ganitong dipuli. Si Matias. Na? Dahil nining tungula sa Acts chapter 1, chapter 2, 120 sila. Now, dahil first preaching ni Apostle Peter, kailangan niya ang na-convert 3,000. So, nidaghan na yun sila. Gano'n man. Kaya nagsugod na lagi ang pag-ani, ang pag-harvest o mga kalag sa tao. Panabig o mga tao aron mahimong tumutuo o sumusunod ni Kristo. O dili ka to siya pinaagi sa abilidad sa mga apostoles o sa mga Kristohan. Kundi pinaagi ka to sa gahom sa Holy Spirit. O kining pag-ani o mga kalag, mga igsuon, nagkapadayon ni hangtod karon. Kining pag-harvest mga kalag nga nasugdan sa una, pag-abot sa Manang Espiritu, hangtod ni karon. Gusto ba ka mo apil sa pag-ani? Gusto ba ka mahimong kabahin sa pag-harvest o mga kalag? Kasi gusto mo. Consider ba ninyo mga igsuon ang inyong kaugalingon nga worker sa harvest field? Kung saan itong tanaw sa itong kaugalingon? Kanang mga ani o anihonon? Masa ba ta? Worker o harvest field? Masa ba ta? Kanang kita ting ani o kita mo'y anihonon? Sa kadugay na to sa atong pagkristohano, dapat mangangani na ta. Dapat worker na ta. Dili na ta harvest field. Giingnan ni Jesus yung mga disciples sa Matthew chapter 9. Nakadili. Kani giingon ni Jesus ay mga disciples. Daghan ang anihonon, apan kamayra ang mag-aani. Busa, pag-ampo kamo sa Ginoo nga magpadala siya mga mag-aani sa iyang alanihon. Sabtanim na. Daghan ang anihonon, apan kamayra ang mag-aani. But pasabot, daghan ang trabaho, gamayra ang trabahante. Ambot lang sa ubang kumpanya. Kung iuna na ba? Kasi sa ubang kumpanya, mas daghan ang trabahante kaysa trabaho. Daghan ang trabahante nang sige naglingkod. Kaya mas daghan ang trabahante kaysa trabaho. Pero sa buluhaton sa Ginoo, klaro kay sulti din nga mas daghan ang trabaho. Gamay ra ang katrabaho. Wala nga ginaapil ka na sa atong prayer din ka ng mga unreached people group. Nga nga hatod karon na ato ginang unreached people group. Kaya lagi sa buluhaton sa Ginoo, gamay ra ang worker. Ang harvest field perting nakuha. Di ako buti mo kalimutan. Mas mayo pa ang ubang butang kay nakaadto na sa lain-laing lugar sa kalibutan. Pero ang gospel, wala.
Kung nakadaghan pag mga unreached people group, kay kulang ang worker, kulang ang mangangani. Ingon ni Ginoong Kristo, busa pag-ampo kamo sa Ginoo nga magpadala siya mga mag-aani sa iyang alanihon. Tingali di lang ta mag-ampo nga magpadala ang Ginoo mga galikubili. Atong gitugyan ang atong kaugalingon nga mahimo tang mag-aani. Tingali mo man atong ampo pero Lord, send more workers. Kung balihon ka na to, umayon ka na, Lord, send me. Anak, kung pa nga istorya ka na, tabang tao harvest, tabang tao anin. Tingnan na yung tapal. Tingnan yung tapal. Tabang ko ba anin ko eh. Ako pa iniingon. Naro pag iteriyo. Kanang mangapig tao ba na? Dalo na to sila sa ilan sa atong Ginoo. Amo maging mensahe niya. Diba? So, yun na. Katawa, the Holy Spirit came in a supernatural way. Sige ni sa verses 2 and 3 na basa na ito ni ganina. Kung saan ang mga signs pag-abot sa palang Espiritu. May mga signs. Una na sign, hangin gikan sa langit. Nabantayan yung tuloy lang hangin kay nihaguros man. Iyaw mo, gikan sa langit, nihaguros, nidahunog. Usugan yung tingali. Usugan itong signal. Ikaduha nga sign, may nakita sila nga daw mga kalayo nga purmag mga dila. Supernatural yun. Kalayo nga purmag o dila. Then what looked like flames or tongues of fire appeared. Nasa Cebuano na siya, may nakita sila nga daw mga kalayo. Kung sa pagpasod, yung na ay daw. Pagtanong ako, dili sa literal, no? Nga kalayo nga ni purma o dila. Kaya gibutangan man o daw. May nakita sila nga daw mga kalayo. Dakang mga komentator na yun. Di tingali ito siya. Ganang viral. O naglisod lang si Luke pag-describe kung unsa to. Dahil siya nga, what looked like flames or tongues of fire. Nanapagin mga butang sa Ginoo. Pag-ibig na ito describe kung unsa na siya ba. Pero kaya balota nga, kahibulungan dito. Kahibulungan yun ang pag-abot sa balaang Espiritu. Now, pamutana, ganun, pagkamit pa ng Ginoo, mga kahibulungan ng mga signs, kasama sa hangin, gikan sa langit. Mihaguros. No? Sama sa daw kalayo nga purmag dila. Ano? Gamit man sa mga naman. Gali sa Bible, daghan pa kayo tayong mabasa, makita ng mga kahibulungan butang, ipakita sa Ginoo. Ang Biblia na puno o mga kahibulungan, mga milagro. Diba? Ito ba na? Lain mga example, katulad ito ang gibautismuhan si Jesus. Sa mga, diba? Samtang si Jesus gibautismuhan, kalit lang nga doon ay nikunsag nga salapati. Gikan sa heaven, nagkasimbolo ka to sa balaang Espiritu. And then,
doon na sila nadunggan nga tingog, gikan gyapon sa heaven. Tingog kadto sa God the Father. Nang ingon mao kini ang atong hinikog mga anak, nalipay gayon ako. Kini. Ang tuyo sa Ginoo mga igsoon anang mga signs na aron ang tao, ba kita, original audience, no? Mo ila na gamahan ng Diyos. No? Aron mailahan sa tao kung kinsa gayon siya, unsa siya kagamhanan, na pinaagi niya ng mga prueba, mga ebidensya, nagpakita sa Ginoo, somehow, mutuo o mulig-on ang atong pagtuo. Pinaagi niya ng mga istorya, mga ebidensya, mga prueba sa iyang pagka-Diyos. Like, kung mga saad sa Ginoo, iya magiging siya nga buhaton. Pakita din siya ang mga prueba, mga ebidensya. Ang Ginoo din lang sa tamang ng istorya, kundi ipakita din niya sa tao ang iyang ginaistorya, aron credible ang iyang ginaistorya. Diba? Diba? Importante po kayo sa atong ginabuhay ba bilang mga Kristohano. Atong magita ng mga Kristohano. Di ba importante po ng mga ebidensya sa atong mga Kristohano? Kinahanglan doon na po yung mga prueba, kita tinuod ng Kristohano, o sa may baluan sa ubang tao, nga tinuod ang atong pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa ilang makita sa atong kinabuhi, di ba? Sa atong paggawi, sa atong kinaiya, sa pag-handle nato sa mga pressure, mga problema, daway kita mag-manage sa atong pamilya, ano? Dapat makita na sa atong kinabuhi. Paon sa may baluan sa uban nga nagpuyo ang balang espiritu sa atong kasing-kasing. Paon sa may baluan? Ingon ang Biblia pinaagi sa mga bunga sa espiritu. Sa kaning mga bunga sa espiritu? Di ba? Pila na kamo? Ako basahan na, may gugmaon. Sigurado kaya na siya na proof. Nag-ebidensya. Malipayon. May kalinaw. Mainantuson. Maayo sa iyang isikataw. Manggihatagon. Kininindot manggihatagon. Kasalikan. Buutan. O makapugong sa iyang kaugaling. Kung kini ng mga prutas na makita sa atong kinabuhi, nindot kayo. Mahimo kitang credible. Mahimo kitang panalangin sa upan. Katuuhan ta. Kung na ay mga prueba o mga ebidensya na makita sa atong kinabuhi. The Holy Spirit came to empower the believers. Parang nga sa story na ito, bilang yun nga chapter ko nila sa uban na story sa Book of Acts. I-empower din sa Balang Espiritu ang mga Kristohano. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them His ability. So, sa niyatabo sa mga Kristohano, sa mga disciples, sa mga Kristohano niya itong tumura, nagpuno sila sa Balang Espiritu. And everyone present was filled with the Holy Spirit. Muna niya ang katumanan sa saad ni Ginoong Jesucristo may tungod sa Balang Espiritu. Diba? Nagsaad siya sa Gospels pa lang.
nagsaad siya may tungod sa pag-abot sa balang espiritu. Mao kini ang pinakaunang higayon na mention ako niya itong miyagi. Pinakaunang higayon sa diin ang balang espiritu puyo sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. O sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 mabasa nato nga musugod og puyo ang balang espiritu sa kasing-kasing sa Kristohanon sa diha nga dawaton niya si Kristo bilang niyang Ginoo o magbuwas. Na kumandawaton si Kristo mupuyo dayon ang balang espiritu. So imo na ba nga gidawat si Hesus Kristo sa imong kasing-kasing bilang Ginoo maluluwas? Kung tinguray ang imong pagdawat kang Kristo, imo pagtuog pagsalig kaniya ang gisulti sa Biblia na anaa kanimo ang balaang espiritu. Gihimo na niya nga pinuyanan ang imong kasing-kasing. Dinhimo sa tuyo nganong gipuno sa balang espiritu katong mga Kristohanon ang mga apostoles. Sa tuyo filled with the Holy Spirit, puno sila sa balang espiritu, aron na sila gahom, aron na sila katakos sa pagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo. No, ang katakos, ang gahom nga gihatag sa Ginoo kanila, so kanila nakahimo sila og istorya sulti sa mga laing lingwahe. Kaya mga isa naman ka lingwahe, dialect, ang ilang nebalan nga istorya, pero pinaagi sa gahom sa balang espiritu katong nga ordinaryo nga mga Kristohanon, mga apostoles, sa dihang napuno sila sa balang espiritu, nakahimo sila pag-istorya o pagkalain-lain ng mga lingwahe. Ang tawag na speaking in tongues. Because speak sila, naka-istorya sila o lain ng mga tongues, meaning lain ng mga dialect, lain ng mga lingwahe. Now, sa 1 Corinthians na apo'y speaking in tongues diha. Pero din sa 1 Corinthians, ang speaking in tongues diha, katong mga words nila yung masabtan nga kinahanglan o interpreter. Inuha mo na sa Acts o sa 1 Corinthians. Dini sa book of Acts, speaking in tongues, pero ang speak nila, sulti nila, mga dialect sa ubang tao nga nasabtan sa mga tao nga moto'y inistoryahan nila. Nadin na sa verses 9 to 11, kilista ang mga lingwahe nga ilang ipang-istorya. Tanaw na ito sa Bible, 9 to 11. Daghan kaya na sa tanaw na ko din, huwag may Ilocano din yan. Kini mga igsoon, base po sa verses 17 to 21, kini di ay buhat sa mga apostoles o sa mga disciples sa una sa mga early Christians, pagsulti o lain ng mga lingwahe, katumanan di ay kato sa prophecy. Katong pag-speak in tongues nila, fulfillment di ay ito sa prophecy sa Old Testament. Specifically, nga mabasa nato sa Joel chapter 2 verses 28 to 32. So, dili na ito nga nag-speaking in tongues sila na ila-ila ra. Fulfillment ito sa prophecy long time ago. Ni-prophesy na daan. Katong mga tawhanan, katong mga Kristohanon, mga early believers, mag-speak in tongues sila. Now, gusto ko na ko i-point out mga igsoon, nga ang napuno sa balang espiritu kadto lang mga nagtuo o nagdawat kang Kristo, meaning mga Kristohanon lang. Kinsa to na filled with the Holy Spirit, kadto lang mga Kristohanon. Walay lagot tong mga dili Kristohanon. Klaro kay na diri sa atong teksto. For example, sa verse 3, may nakita, pasahod sa Cebuano, may nakita sila nga daw mga kalayo, nga purmag mga dila, nga mitungtong sa matag usa kanila, sa mga Kristohanon. Nung ka-fiesta maguto siya. So, daghang mga tao.
Pero ang napuno sa balang Espiritu, ang empower sa Holy Spirit, kato lang mga Kristiyano. Yan po sa verse 4, napuno silang tanan. Silang tanan, o tulago itong mga tao sa gawas. Katong mga Kristohanon lang. Napuno silang tanan sa Espiritu. So na po, mga Kristohanon ra ang napuno sa Holy Spirit. Ang mga dili Kristohanon, ano sa sila? Mga dili Kristohanon niya itong tungura, katong nasa gawas sa balay, katong nagfiesta. Ang nahitabo sila, nagtingala na sila. Wasa kasabot. So nahitabo, ako masahod sa verse 7, niingon sila, kung sa man kini, dili ba silang tanan mga taga Galilea? Buti pa sa buti lang, ano nakahimo man na sila og sulti, og laing lingwahe, ang mga taga Galilea man na nila, mo lang ilang istoryahan kung ano Cebuano ba? Yan sulti og lain nga mga lingwahe. Nga Cebuano ra man untay na ibaluan. Muna natingala ang mga taga-galing di man. Pero naka-istorya man sila og lain nga mga lingwahe. So tingala ang mga di Kristohanon. Sa verse 8, nga nung nakasulti man sila o atong kaugaling ng pinulungan, mura maghalimbawa dinhi, mga Cebuano tanan. Yan, istorya to, o isa sa ato, istorya o sa mga tribo niya sa arawan. Istorya o example. Istorya o Mandaya. Nga naay tao nga Mandaya, natingala siya. Mga Cebuano naman, anong may istorya mo siya o Mandaya? Mga inanan na ito. Okay, mga Hudiyo ni sila, pero anong naka-istorya mo sila o lain nga mga lingwahe. Kadaghan mo itong mga tao na ngadto sa Jerusalem. Fiesta lagi. Dayon, verse 12, natingala gayon ang tanang mga tao dito. Kiniyan, sa verse 13, ang uban nagbagulbol. Hindi sabaan. Nya naalaan pa gyud ang mga Kristohanon ng mga hubog. Tanaw gyud sa verse 13, una reaksyon sa mga tao. Sa mga dili Kristohanon. Wala gid idea tong mga dili Kristohanon. Wa gid sila kahimalo. Wa gid sila idea ba kung nga buhat na daito sa balaang Espiritu. Wala gid sila masayod pod nga gisaad ni Ginoong Jesucristo nga ang balaang Espiritu maabot. Wa gid sila hanaw. Una naglibog sila, natingala sila, wala nila masabtan ang mao nga panghitabo. Pero sa mga believers, sabtan kayo, siyempre kabalo sila. Na-experience pa yun nila. Munang dako kayo kalahian medyo sa mga believers o sa mga non-believers. Kung ang believers kami, wala ginanapuno sa balang Espiritu. Kinahanglan pa yun ngayang nawaton, salikan, tuuhan si Ginoong Jesucristo ay hapa nga iyang ma-experience ang infilling or indwelling sa balaang Espiritu. So, the Holy Spirit came to empower the believers. Kita ang ginapuna siya sa book of Acts. Kung paunsay empower sa balang Espiritu ang mga disciples, mga Christian. Di ba nato nangyari? Kung saan maging ka-ordinaryo itong mga disciples ni Jesus, di ba? Wala magalit sila mga iniskwilahan. Mga taga-Galilea, may ganyan tao sa lahat ng mga Yano ba? Ordinaryo nga mga tao. Ang Galilea, mula sa una ng probinsya, ang sentro sa Jerusalem. Baga sa ato karon, Metro Manila, in Jerusalem. Pero tungod sa gahom sa balang Espiritu, na-empower katong mga disciples. Ang Holy Spirit ikahatag sa ilang katakos, hiyas, mga spiritual gifts, no?
Muna siya nahitabo mga igsoon. Kita ginato na siya, mabasa na ito sa kabalo po mga igsoon ka, matag Kristohanon gihatagan po hiyas sa Ginoo. Matag usa ka nato gina-empower po sa Ginoo. Gahatag po siya kanato og katakos, mga hiyas, spiritual gifts aron pag-serve sa iya. So may mga spiritual gifts nga ginahatag sa Ginoo sa mga Kristohanon. Isa maghatag ng example. Atong makita sa Biblia, no? Gasa sa pagsugilon sa pulong sa Ginoo. Gasa sa pagsilbi sa iyang isig katao. Gasa sa pagtudlo. Gasa sa pagdasig. No? Gasa sa paghatag sa mga kabos. Gasa sa pagdumala, leadership, gasa sa pagtabang sa mga naglisod. Example na siya, no? Mga spiritual gifts nga ihatag sa balang espiritu sa mga Kristohanon, no? Aron ma-empower kita, aron aduna kita'y gahom, aron aduna kita'y katakos sa pagbuhat sa pulaton sa ingon ang Biblia, no? Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Giapod-apod. 1 Corinthians chapter 12 verse 7, ang matag usa gihatagan og hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya aron makatabang siya sa iyang isig kamagtulo. Ibalik na po din sa 1 Peter chapter 4 verse 10, matag usa ka nato gihatagan sa Dios og gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayuhan sa matag usa isip maayo na sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. So giapod-apod niya kini sa matag usa, sa matag Kristohanon. Ang matag usa gihatagan og hiyas, spiritual gift. At least isa ka spiritual gift. Di ba? Ang Kristohanon na klaro man sa ato na kita nagtuo, nagsalig kang Ginoo sa Kristo. So, base sa gitulo sa Biblia, naatay spiritual gift. Ito ba tana? Kaya mo may gitulo sa Biblia. Giapod-apod niya kini sa matag usa ni Kristohanon. Problema na tingali mo ng Diyos, hindi kayo ta aware, no? Hindi kayo aware sa dwelling presence sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Ang Biblia yun na sulti, ani, nga, gihimo sa balang espiritu nga pinuyanan ang atong kasing-kasing. Pero basin, hindi kayo ta sensitive o wala kaya nato kina-acknowledge, kinahila na naday ang balang espiritu sa ato kinabuhi. Nga naaday siya naghatag sa atong spiritual gift. Nga naaday siya nagpuyo sa atong kasikasing. Susugod ka lang mga kasuon. Nalungga nato ni isang mensahe. Una ka rin magpasalamat sa balang Espiritu. Okay? Sa iyang indwelling presence sa atong kinabuhi. Kung tungod kinaat siya sa atong kinabuhi, ilho na ito sa kanoy. I-acknowledge na ito sa kanunay sa iyang ministry sa atong kinabuhi. Nanaaday siya gihatag na spiritual gifts sa matag usa ka nato. Anong tingali nato na
siya ma-discover. But as far as the Bible is concerned, matag usa, matag Kristohanon, nakaangkon ni ining hiya spiritual gift. Hindi nga ni part sa atong commitment sa Ginoo. Sayro na to. Kung unsa na nga spiritual gift nga atong inawat, dayon atong gamiton. Amin ba? Ganun giday patuloy ang atong nagkuha. Hindi. Kaya ang pagpabuhat sa Banal Espiritu, dili lang man to siya alam sa mga apostoles o sa mga early believers. Para ni sa ato tanan. Kaya ang pagpamuhat sa Banal Espiritu hangtod karon, hangtod sa atong kapanahonan. Ilaw mga igsoon nga ato di siya na kinabuhi, butang nasot na sa una-una, sa atong kasing-kasing. Ano na hindi ay ka-importante ang ministry sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Grabe kinaya yan katuyuan ba? Ganong di anghi siya. Nakita natin sa story sa mga apostoles o sa mga early believers. Na dili lang sila ang napuno sa Banal na Espiritu. Dili lang sila ang di-empower. Hindi kitang tanan. Kitang tanan nga ni angkon kang Kristo bilang atong Ginoo. Pag kita sa buluhaton sa Ginoo. Panalangin sa Ginoo kining mensahe nga atong nadunggan karon gabi. Salamat Lord. Kay imong pasabot kanamo, ipadayag nimo kanamo. Meaning niining story sa Book of Acts. Tinuod nahitabo gyud ni sa mga apostoles o sa mga early Christians. Pero Lord, ang nahitabo kanila, na-experience nila, na-experience po namo Lord. Kay present yun ang Holy Spirit sa ilahang experience. Sa amo po Lord, naapod ang Banal na Espiritu. Pinaagi sa iyang indwelling presence sa among kinabuhi. Lord, pasaylo kami. Kung sa among pagkakristohanon, kung hindi na kaayong sensitive, kung wala na kayo na mong ina-acknowledge, ginaila ang pagpamuhat sa Banal na Espiritu. Pasaylo kami Banal na Espiritu. Karong gabi, tabangi kami, tuloy kami, remind kami sa pag-ila kanunay kanimo, sa pag-acknowledge kanunay kanimo ang imuhang ginabuhat sa among kinabuhi. Salamat kay matod sa mga pagtulungan namo karon nga gina-empower dai nimo ang mga Kristohanon, gina-empower dai nimo kami, ginahatagan dai nimo kami og mga hiyas, mga spiritual gifts aron among magamit sa imong buluhaton, sa simbahan, sa imong ministry. Pwede dahil kami mahimong epektibo. Pwede dahil kami mahimong worker, mag-aani. Ginoo. Salamat Lord. Ining mga pagtulungan ka mo nakuha karulikan sa Bible. Di kanining stories sa mga early believers. Daghan kami og mga concern Lord sa among kinabuhi, sa among pagkakristohanon. Pero Lord, tabangi kami nga amo nga mabuhat masunod ang imong kabubuton Lord. Ano man yung imong kagustuhan sa among panalangin ni sa among mga kasing-kasing kining mga pagtulungan nga among danungan karon gabi. Amen. Focus na ito karong gabi. Sige, kami na lang ang magbasa sa hilog. Mahamid. Parang mas pipinin.
kinahanglan gyud og pag-ampo kini nga people group wala na change di ang entity hapon pero mahamit na siya. Sige, magtindog tatanan samtang atong itugyan sa pag-ampo kini nga Henry's people group mga amin. Sige, magdungan ta og ampo. Lord, salamat po. Itugyan po sa pag-ampo Lord ang among mga personal nga mga panginahanglanon. Salamat kay nasayod ka sa among personal nga kahimtang panginahanglanon. Nag-ampo ko Lord nga imuhang ihatag, ibubo ang mga panalangin nga ikinahanglan sa imong mga katawan. Kung nasa among Ginoo na kinahanglan og healing Lord, physically, emotionally, spiritually, Lord, nag-ampo kami na imo ka nang ibabati ka namong Ginoo aron namong ma-experience ang imong divine healing. Una ka namong Ginoo, naginahanglan o financial provision, among gilalon sa makausapan na ikaw ang among great provider, our greatest provider, our Jehovah Jireh. Walay magkulang ka na mong Ginoo kung kami magtuo mo sa alin kanimo. Kung sa uban ka Lord nga panginahanglanon sa imong mga katawanan, nasayod ka Lord sa among mga problema, sa mga kabugaton nga nasa among mga kasing-kasing, among itugyan kining tanan diha kanimo Ginoo, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang panalangin nga among ikinahanglan.
Ikaw ang nagpupod sa among mga kinabuhi. Ikaw ang makahimo sa pagprotektar ka namo sa naglain nga mga sitwasyon. Mong gitugyan po sa pag-ampo, Lord, ang ibang mga problema sa among palibot, sa among nasod. Nausahay, Lord, maapektuhan kami sa mga panghitabo, sa mga balita nga dili maayo tanawon, paminawon. Apan Lord, nagpasalamat kami kay na ikaw nga among dalampanan, tugyanan nining mga concerns Ginoo sa among palibot, sa among personal na kinabuhi, ug labasan ka ng Lord sa espirituhanong bahin sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa makausap pa kay imo kaming tapok karong gabi, ang among experience, Lord, ang imong presensya, among nadunggan, ang imong pulong, imong mensahe, ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Pasaylo kami Ginoo sa among mga kakulangon, sa among mga kapakyasan. Salamat Ginoo kay ikaw mululuyon nga Dios, may gumaon sa panahon kami nga muduol diya kanimo. Andang kagawad to pasaylo sa among mga panangini kaming tanan, Lord, sa among pagtapos karon sa among pagpamauli. Ikaw magpadayon sa pag-uban sa matag usa Ginoo, sa imong presensya, sa imong provision, sa imong protection, Lord. Padayon na mo na masalati sa kawan ng tanan. Tawata Ginoo ang among mga pag-ampo, ang among mga pagpasalamat. And thou may dala ko God the Father, the grace to our Lord Jesus, the fellowship and the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen.